atin pong topic kaninang umaga ay series number 3, Day 2 of Creation. So ngayon po ay Day 3. Yung Day 2 po ay tungkol sa paglikha ng Panginoon sa paghihiwalay ng tubig at sa lupa. At ang Day 1 ng kanya pong creation, ito po ay, ang highlights niya ay araw. So atin pong matatandaan, sapagkat ang larawan o yung picture ng Panginoon, isang picture lang po niya, napakarami na pong mga salita ang atin pong mabuo. Kaya Day 1, alam po natin, kapag nakita natin ang araw, yan po ay Day 1 creation. Kapag nakita po natin ang tubig, nito po ay sa buhay ng ating Panginoon, River of Life, makita natin ang Day 2. O, napakabilis nating matandaan. Kaya yan po ang ating tinalakay kaninang madaling araw at noong nakaraan. Sa series number 4, dito po tayo sa first day of creation, second day of creation, third day of creation. So atin pong iisa-isahin na sa bawat araw ng kanya pong paglalang naroon ang atin pong Panginoon. Yung larawan niya kailangan makita. Kaya ang ginawa po nating napakasimpleng halimbawa, yun pong kasaysayan ni Robin Hood. Nasa pelikula po yan na ang kanya pong karakter ay naisulat noong coloring book at yung laro ng baraha, kapatid, na yung halintulad kung ano yung hawak nung isa na katulad nung sayo, kapag unang naubos nung sayo, ikaw ang panalo. Yan po ang pagsasalarawan ng atin pong ginagawang series. Ang larawan ng Panginoon ay napakahalaga na makita natin sa banal na kasulatan. Tuloy po tayo. Medyo nawala lang yung signal natin sa atin pong screen. Subalit atin pong pakatandaan na ang atin pong ginagawa, ito po ay bahagi ng atin pong paglilingkod. Ang atin pong gawain, mga kapatid, sa Bulacan ay naghintay po sa atin. So ang atin pong gawain tuwing Sabado, dyan po sa likod ng Robinson, mabuhay po kayo. Kasama po natin si Sister Melody Martinez. So thank you very much at magandang hapon sa inyo. Ang atin pong bahagi dito po sa loob ng ating iglesia, maging kabataan at sa atin pong mga maedad na, ay atin pong i-share, atin pong i-like ang atin pong ginagawa. At tayo po ay naging bahagi na sa gawain na ito. Kung wala man tayong time para mag-Bible study sa atin pong mga kamag-anak, sa ating mga magulang na malayo sa atin, i-share po natin sa kanila, mga kapatid, sapagkat ito po ay nakagawa na tayo ng atin pong obligasyon at Bible study sa atin pong mga kamag-anakan. Dito po tayo sa Day 3 of Creation. Napakahirap niyang tuntunin sapagkat ang Day 3 ay ito po ang nilikha ng Panginoon. God made plants, earth, and seas. Kumbaga, ang highlights natin dyan, yun pong lupa sa third day. At sa lupa na yan, na iniwalay ng Panginoon sa ilalim ng silong ng langit, nariyan ang nagdidilig, ang tubig. Kaya ang naka-highlights po natin ngayon dyan, yun pong mga pananim sa Day 3. Kaya mapansin po natin, Day 1, araw, Day 2, tubig, Day 3, lupa. Mahaba po yan. Natin pong tatalakayin. Genesis 1 verse 9, Day 3 of Creation. At sinabi ng Panginoon, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan. So iniwalay ng Diyos, yun pong lupa, tuyo. At nagkagayon. Sa verse 10, at tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat. Yun po yung paghihiwalay, kapatid, ng karagatan at ng lupa. At nakita ng Diyos na mabuti. Mahaba itong Day 3, mga kapatid. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo. Una, damo, pananim na nagkakabinhi at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy, na taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at
nagkagayon. Verse 12, at ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim, at ng punong kahoy na namumunga, nataglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy, at nakita ng Diyos na mabuti. Sa 13, at nagkahapon at nagkaumaga ang ikatatlong araw. Medyo mahirap siyang kunin kasi kailangan natin makita yung baraha. Pareho sila. Kailangan yung larawan ng ating Panginoon ay makita sa pahinang ito. Sa day 3 of creation, kailangan makita natin ang picture ng Panginoon. Kaya doon sa day 2 na atin pong pinag-aralan kaninang umaga, ang kahalagahan ng kamera. Kung paano niya ito kukunan ng picture o larawan, kailangan ang ating Panginoon ay makita dito sa ikatlong araw ng paglalang. Balikan muna natin ng konti, kapatid. Sinabi ng Diyos na ang tubig sa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. Kung atin pong mapapansin, ang binanggit una ng Panginoon diyan, ang lupa na pwedeng mapagtaniman. Yan po yung purpose niyan. Hindi mabubuhay ang tanim o ang binhi na binabanggit dyan sa day 3 kung walang tubig na nagdidilig. From the ground, tandaan natin, yung issue dyan ay ang binhi na ayon sa kanyang pagkabinhi, kailangan makita natin kung paano tumubo at sisibol sa lupa ang pananim na ito na siyang nilikha ng Diyos at pinaka-issue sa day 3 of creation. Tandaan po natin, from the ground, mula sa lupa na diniligan ng tubig, sisibol ang binhi na ayon sa kanyang pagkabinhi at ayon sa kanyang pagiging damo man yan, o kahoy man yan, o prutas man yan, basta't from the ground, sisibol siya sa pamamagitan ng pagdilig ng tubig. Yan po ang highlights dyan sa day 3 of creation. Now, kailangan makita natin, kapatid, sa ikatlong araw na ito, na from the ground, lilitaw ang larawan ng ating pong Panginoon. Day 3, tandaan ninyo yung pangatlong araw. Tandaan po nating mabuti yung kahoy na nagbubunga at nagkakabinhi. At tandaan po nating mabuti sa day 3 na yan, na paglikha ng Panginoon, from the ground, mula sa lupa, sisibol ang buhay ng binhi na ito na walang iba ang tinutukoy diyan kundi ang atin pong Panginoong Jesus. Medyo malalim lang siya, kapatid. Pero aabutin natin sa tulong ng Panginoon kasi yung creation, buhay ho ng Panginoong Jesus yan. Kaya mayroon na tayong idea, mayroon pa tayong naitulong, mayroon pa tayong na-share sa ating mga kamag-anakan. Nagbigay na tayo ng Bible study na from the creation, Christ-centered. Nandiyan siya upang ituro sa atin yung day 3 of creation, from the ground na tutubo ang isang binhi na ang binhing ito, siya ang magiging buhay at magiging magandang tanawin sa buong sanglibutan. Now, ang pagkatanim ng binhi, kapatid, kailangan siya huwag masyadong malalim. Huwag din masyadong mababaw. At huwag din makita dito sa space, dito sa labas.
kakainin ng ibon yan. At matatapakan yan, mamamatayan. So nasa level kailangan. At mayroon kayong nakitang binhi, kapatid, na after 3 days, siya ay lalabas na from the ground. Lalabas siya mula sa lupa. At kung siya ay lalabas at magiging kahoy na, magandang tingnan, at least alam niya at alam natin na ang simula ng kahoy na ito, walang iba kundi nagsimula sa isang maliit na butil. Dito po yan ipinakita sa highlights ng Day 3 of Creation, paano natin makita ang larawan ng atin pong Panginoong Jesus. Tutok lamang po kayo mga kapatid. Dito po sa aming mga kaibigan, mga kamanggagawa po namin, ito ang pinakamagandang halimbawa na binigay po sa atin sa Day 3 of Creation. Pansinin niyo po yon. Day 3, binanggit ang lupa, sibol, ang buto o yung binhi na nagmula sa lupa ay muling sisibol at makikita natin kung sino po yan. At ang lupang ito, kapatid, na mataba, na siyang pinagbulan ng pinakamagagandang tubo ng damo, pinakamagandang tubo ng kahoy, mataba yan, kapatid. At dito natin makikita na ang kagandahan ng paglikha ng Panginoon ay nariyan ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at larawan. Day 3 of Creation. Ang kahoy na ating nakita na pinakamagandang puno sa Day 3 na yan, makikita natin ang larawan ng ating Panginoon. Ano ang pinagpakuan sa Kanya? Kahoy, unang pagpapakita ng photo, ng picture ng Panginoon dyan po sa Day 3 of Creation, na nakikita natin na ang kahoy na kanyang binubuhat, yan po ay matatayo mula sa lupa at sa pagtayo niyan, naroon ang kanyang katawan nakabitin at dyan siya namatay sa kahoy na yan ng krus na yan. Diyan nabuhos ang kanyang dugo na siyang dahilan kung bakit tayo naligtas sa ating mga kasalanan. Picture number 1. Picture number 2. Sa bundok ng Kalbaryo, itinayo ang kahoy, na ang kahoy na ito, kapatid, siyang naglalarawan na mayroong binhi mula sa lahi ni Abraham na siyang magliligtas sa buong sanglibutan. Larawan number 2, walang kakupas-kupas. Ito yung tinatawag, larawang walang kakupas-kupas. Picture number 3, na ipakita sa larawan Day 3 of Creation, na from the ground, ang binhi ay mabubuhay. At ang kahoy, kapatid, na kanyang pinapasan, kasama ang tinik ng mga dawag na inilagay sa kanyang ulo, naroon kasama sa mga damo, na kung saan nakita ng manunulat na ang larawan ng Panginoon sa Day 3 Creation, naroon doon sa panahon ng kanyang pagkapako sa cross. Eto, Day 1, nilikha niya ang araw. Day 2, nilikha niya ang tubig. Madaling matandaan. Day 3, nilikha ang damo, mga punong kahoy. Bago naging number 3, sa pinakauna, in the beginning, ang kadiliman ay bumabalot sa buong sanglibutan. In the beginning, God created heavens and the earth. At ang kadiliman
ay bumabalot. Nung siya ay namatay sa kalbaryo ng cross, inilibing siya sa kanyang libingan from the ground. Galing sa bundok, inilibing doon sa libingan. Ang binhi ni Abraham na ito, kapatid, doon sa kanyang libingan, napakadilim habang naroon siya. Sa ilang araw? 3 araw. Bakit ang day of creation, third day of creation, kumakatawan sa paglibing ng ating Panginoong Hesus sa lupa doon sa ground, na ang day 3 na yan ang buhay ng ating Panginoong Hesus habang siya'y naroon sa libingan sa loob ng 3 araw, at pagkaraan ng 3 araw, sisibol ang binhi ni Abraham na anak ni David na siyang magbibigay ng liwanag sa buong sanglibutan. Napakarami na hong larawan ng ating Panginoon, kapatid. Sa day 3, sa kadiliman ng kanyang libingan, sumikat ang araw sa day 1 ng creation. At doon sa kanyang libingan na madilim, ay muli siyang nagbangon. Muling sisibol ang binhi na ito from the ground in the third day of creation. At habang sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus sa pangatlong araw ng paglalang sa aklat ng Heneses, makita natin na siya'y iniangat ng mga alapaap ng langit, at sa pagkabuhay niya muli mula sa lupa, mula sa libingan, from the ground, ang binhi ni Abraham ay mabubuhay na maguli, at ito ay aakyat sa langit at uupo sa trono ng kapisanan ng ating Panginoong Diyos sa kaharian ng santuaryo. Day 3 of creation, Galatia 3 verse 29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham, at ang mga tagapagmana ayon sa pangako. Kaninong binhi si Kristo? Kay Abraham. Saan na susulat ang pangalang Abraham, kapatid? Doon yan sa aklat ng Heneses. Pagkatapos, mga kapatid, makikita natin ang larawan ng atin pong Panginoon. Sa aklat ng Korinto, sulat ni San Pablo, 15 verse 20, datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. The first fruit, the first seed na binanggit sa aklat ng Heneses, the third day of creation, makita natin na si Kristo ang unang prutas na nagdala ng binhi ng kaligtasan from the ground. Sisibol ang kaligtasan mula mismo sa kanyang kapanganakan at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Yan po ang larawan ng atin pong Panginoong Hesus sa aklat ng Heneses. 1 Corinthians 5:20, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Alam niyo po, mga kapatid, habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ang gandang sundan. Kaya dito po sa aming mga kaibigan, mga kapatid, sumasahimpapawid po tayo. At mula sa third day, tandaan natin yan, first day, second day, third day of creation, naroon ang kanyang larawan. Baraha lang yan, kapatid. Hindi mo pwedeng lagyan ng ibang numero, hindi mo pwedeng lagyan ng ibang kulay, hindi mo pwedeng lagyan ng ibang baraha. Ang nasa harapan mong baraha na creation, ang ilagay mo dyan, ang larawan
ng atin pong Panginoon. Mga kaibigan, mga minamahal po naming mga kapatid, muli po namin kayong inaanyayahan dito po sa ating gawain sa Iglesia. EBS, Voice of Hope Music Ministry, na from the ground, sisibol at sisibol ang ating Panginoon. Na mula sa kanyang kamatayan, babangon siya muli upang magbigay sa atin ng katiwasayan, ng ating paglilingkod, na ang buhay ng Panginoong Hesus ay nariyan sa aklat ng Heneses hanggang sa kasalukuyan at hanggang sa darating. Siya ang first fruit na ating hinihintay sa ikalawang pagparito. Patunay, last text ng atin pong series number 4, Day 3 of Creation. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat inisip ninyo sa mga bagay ayon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang tagapagpatutuo tungkol sa akin. Sa English, medyo may clear siya ng konti. You study the scripture diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Napansin niyo po yung salita na yan, kapatid? Every scripture, sa bawat panid ng banal na kasulatan, kapatid, makikita natin ang kanyang buhay kasi siya ang nagiging testifies sa buhay ng atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya dito po sa series number 5, mamayang madaling araw, matutuklasan pa natin ang mga ilang bagay na kanya pong ibinigay para sa sanglibutan. Nakatulong na tayo sa mga idea ng Christ-centered sa atin pong doktrina. Nakatulong pa tayo sa mga kapatid dito sa loob ng ating Iglesia sa mga kunting bagay na ibinigay ng Diyos na ang larawan pala ng Panginoon nandoon na sa aklat ng Heneses. Huwag po natin kalimutan, mga minamahal na mga kapatid, type lamang po kayo at medyo late po kayo dito po sa aming live. Bisitahin niyo po ang aming YouTube channel. Naroon lahat, detalyado, ang atin pong gawain dito sa ating Iglesia. Na ito po ay makakatulong sa atin sa pagpapalago ng atin pong gawain, sa pagpapakalat ng ebanghelyo ng kaligtasan ng atin pong Panginoon. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.